klaro na kung ano yung magiging bagong composition ng Congress sa ilalim ng 20th Congress. May nagsasabi na lalakas daw ang tsansa ni BP na ma-acquit sa impeachment. Tulad ng dati, ayokong pangunahan ano man ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin na pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring mainterpreta na panghuhusga ng niwala pang napipresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Pero ano po yung nakikita nyo magiging sitwasyon dito sa Senate? Mas dadami na ba ang nasa opposition or dadami ang nasa admin? Or ano yung nakikita nyo considering yung mga pumasok sa Magic 12? 15 taon na ako sa Senado. Ang tingin ko sa kada senador ay hindi may tatak sa noong oposisyon o administrasyon. Ang tingin ko sa kada senador, ika nga ng maraming mga kolumnista, ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Pero political institution ng Senate, sir, di ba? Parang hindi naiwasan yung impluensya. Ulitin ko, walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasya ay depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Okay, my last question. Kasi kahapon, in-announce naman ng House that Attorney De Lima and Attorney Diokno, now Congressman Presumptive, will be joining the impeachment prosecution panel upon the invitation of the House leadership. So doesn't that feed into the theories that are circulating among some circles na there's this alliance between the administration and that color of the political spectrum? Hindi ako bahagi ng anumang koalisyon o alyansang yan at hindi ko pwedeng komentaryohan. Subalit, pasaya ng Kamara kung sinong pipiliin nilang abogado o prosecutor, tulad lamang ng pasya ni Vice President Sara, yung kanyang pipiliing mga abogado at magtatanggol sa kanya. Hindi yan pwede pang himasukan ng impeachment court. Wala kaming say dyan. At hindi ko komentaryohan kung tama, mali, maganda o pangit yan. Pasya nila yan at wala kaming pakialam sa kanilang desisyon kaugnay sa bagay na yan. My very last... Sir, sabi niyo po dati, ay pinapayuhan niyo po dati yung mga senador tsaka mga incoming senators na huwag magkomento sa impeachment. Pero yung iba po sa mga paparating nating na mga bagong senador ay inendorso mismo ni VP Sara. Will that affect the impeachment trial? Well, hindi sila yung nagsalita. Inendorso kamo sila ni VP Sara pero hindi mismo galing sa kanila. So, patuloy ang aking magiging panawagan sa lahat na nakaupo at marahil papasok din ang mga senador, presumptive senators, ika nga, na ayon sa rules, sana iwasan nila na magbigay ng categorical na mga posisyon o sagot kaugnay nito hanggat hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya, pabor o kontra sa nasasakdal na si VP Sara. Magiging factor ba yun yung ginawang endorsement sa kanila, sa kanilang magiging decision? Sila lamang siguro ang makakasagot noon at hindi ako. But mas historically, magandang sila ang matanong kung sakasakali. Sir, non-issue na ba? Historically, hindi. Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati, kinakalaban nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila dati, yung kalaban nila dati, kakampinan nila ngayon. So, kung pagbabasihan ko ay kasaysayan, hindi ng mga partikular na senador, kasaysayan sa larangan ng politika ng ating bansa. Nakikita natin nagbabago-bago yun. So, hindi iiral yung utang na loob yung sinasabing payback time? Hindi ko sinasabing hindi iiral, pero again, each to each his own. Nagbabago yan sa kada sitwasyon at sa kada tao. At hindi para sa akin na sabihin ganito yan o ganyan yan. Mas maganda sila ang tanungin ninyo dahil sila naman yung nasa sitwasyong yun. So sir, 100% sure na ba na magpapatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress? Non-issue na ba yun na pwedeng ituloy? Kung nasimulan ito ng 19, pwedeng ituloy sa 20th Congress? Yun ang gagawin ng Senado
kung hindi sang-ayon doon ang kampo ni VP Sara halimbawa, may karapatan silang iakyat yan sa Korte Suprema. In fact, may pending case pa sila doon na hindi pa inaaksyonan ng Korte Suprema, pero hindi lang yon, hindi naman din nag-issue ng temporary restraining order o mandamos ang Korte Suprema para kami magpatuloy o hindi magpatuloy. So, gagawin ng Senado yung kanyang constitutional mandate kung wala namang utos o kautusan mula sa Korte Suprema na laban dito. But, Sir, the impeachment court can also make its own decision kung the trial ba, Yes. if there's going to be a trial or not. Definitely yes. And the aggrieved party, if at all, on the reverse naman, can question that before the Supreme Court. It's not just the Supreme Court's decision. It can also be your decision. Ultimately, it will be the Supreme Court's decision. But the Senate can decide on it one way or the other, yes. Both as a Senate and as an impeachment court. Pero ulitin ko lang, ang pinagbabasihan lang naman namin ay yung Senate Electoral Tribunal na binubuo pa nga ng mga maestrado ng Korte Suprema at miyembro ng Senado, tumatawid ng Kongreso para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso. Nagbabago din yung mga miyembro ng Senado, nagpalit ng Kongreso, pero dahil yung kino-questioning term ay 6 na taon nung senador na pinrotesta, patuloy lamang yun sa mga susunod na Kongreso. At hindi sa... So sir, kumusta na yung status ng impeachment rules? Maraming panukala kaming natanggap, hindi lamang mula sa legal team, pero mula din sa iba't ibang senador nitong nagdaang recess, lalo na mula dun sa mga hindi tumatakbo. Pero ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon ay isuggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito yung mag-a-apply to future impeachment cases and not this one. So, pwedeng talakayan yung rules, pwede pa rin namin pag-usapan, pero prospectively applicable siya sa mga darating pang impeachment complaints na tatalakayin ng Senado at makakarating dito. At hindi na dito sa kasalukuyang impeachment na aming kinakaharap sa ngayon. So sir, yung suggestion mo na yon, subject for approval pa sa Definitely. Senate? Lahat ng sinasabi ko ay subject to approval ng impeachment court. Kaya sabi ko, panukala ito, suggestion ito. Okay, Mean. SP yung sa TRO nung SC, so ibig sabihin pag maglabas sila ng desisyon, pwedeng hindi matuloy yung impeachment. Di ba sabi niyo sir dati, sarili yung desisyon yun? Magdedesisyon ng impeachment court kung susundin o hindi. Tulad ng sinabi ko sa inyo dati, di ba? May mga desisyon ng korte na sinunod ng Kongreso at ng impeachment court. May mga desisyon din na hindi. So, depende yan sa impeachment court. Lahat ito ay pagpapasya ng impeachment court, hindi ng Senate President lamang. Sir, and then yung rules na, yung Not rules, the Senate, the impeachment court. sir, yung rules na gagamitin kay VP Sara ay yung ginamit kay, Yung kay- existing rules pa rin. Ang magiging pagkakaiba lamang ay nakalagay kasi sa existing rules that the rules of court shall be suppletorily applicable. Nagbago na ang rules of court mula nung panahon ni Chief Justice Corona, late Chief Justice Corona at ngayon. So yung mga pagbabagong yun sa rules of court, dala na sa rules na ito at hindi na namin kailangan baguhin pa. So ano yung i-discuss niyong rules pag open sa June 2? Yung existing rules pa rin. Initially, may mga sumusuporta na sir sa inyo ng mga senador do sa suggestion mo? Isasuggest namin formally ito at sa pamamagitan siguro ng press con na ito, makakarating sa kanila, isasuggest namin ito kapag ka nag-convene ng impeachment court. Sir, it is good ba kung before June 2, sa resumption kasi, magko-convene na kayo as impeachment court, tama ba? Bilang Senado muna, And then, yung pag-convene... magko-convert na lang kami The into same an date. impeachment court. Same date or June 3? So, better na before June 2, ay may decision na ang Korte Suprema dun sa mga pending petition? Hindi naman, basta walang TRO ang Korte Suprema, magpapatuloy kami. Kung may TRO sila, pagpapasahan namin kung anong gagawin namin, bungad ng TRO na yan. So sir, on June 2, resumption ng session, and then sabi nyo nga possibly the following day pa yung pag-convene nyo bilang impeachment court, and then the same day din po yung
take oath nyo bilang mga senator judges? Sa June 2 marahil, magpapadala kami ng notice sa Kamara itong linggong to, itong darating na linggo, na kailangan nilang ipresenta yung articles of impeachment or at least yung charges man lamang sa plenaryo ng Senado. Yun ang nakalagay sa rules namin na hindi ginawa sa mga nagdaang panahon. Pero nakalagay sa rules yun. Nasusundan lamang naman namin. That is the formal procedure para officially matake cognizance na ng Senado ang impeachment. Hindi yung pag-file nila sa SecGen. Yung pagbabasa ng articles of impeachment in plenary nakalagay sa rules namin by the prosecutors. And then the Senate can take cognizance of it, and that will now be used as the basis to convene the impeachment court. Like what I was saying before, hindi filing ang magti-trigger ng impeachment court. It is the Senate plenary taking cognizance of it. Kaya kailangan basahin yung impeachment complaint sa plenaryo. Noong nagdaang panahon ang gumawa niyan, majority leader lamang. Pero hindi yan ang nakalagay sa rules namin at hindi yan ang nakalagay sa President sa Amerika na pinagkopyahan natin ang impeachment rules natin. Dapat basahin ng prosecutors yan formally, at least yung 7 charges, and then the Senate will refer it to the appropriate committee, and that will now be the basis for the convening of the impeachment court, either the same day or the following day. Okay, Myla. Sir, paano sila... Yung robe, may utang pa ako sa'yo. Okay, sir. Naalala ko yan. Paano sir ma-recognize yung yung prosecution team kung hindi pa kayo nakakonvene as impeachment court? Paano nila babasahin? Kung if that happens... Sa plenary gagawin yon. Yes, sir. No, Paano we will sila ma-acknowledge? Hindi pa sila prosecution. Ang maging members of the House who filed the impeachment complaint, they will have to designate who will read it. And I'm assuming ito yung mga prosecutors din na i-assign nila. So this is the first time na mangyayari, sir, no? So hindi ko lang ma-picture. So i-recognize sila as paano yung, di ba, you are in session. Paano i-recognize sila? They will be called upon in plenary to read the articles of not the whole articles, the charges at the very least, and to submit the rest formally for the record in the Senate. First time siya, pero yun ang nakalagay sa rules. Bihira naman ang impeachment at hindi nagawa dati, pero hindi rason yun para hindi namin sundin ngayon yung nakalagay sa rules. Okay, si Mav and then Raymond. Mav. Mamaya na yun. Sino daw? Di ba, considering ang dami na nangyari? sir, hindi niyo pa kami dinadala dun eh. Ang dami nangyari. Teka muna. Sir, considering lang po yung current cast of characters ng impeachment trial, are you expecting or are you concerned na magiging medyo circus-like yung dito sa Senate, yung trial mismo? No. Yung papasok ng mga miyembro ng Senado, hindi ba? 5 re-electionista, 4 na dating senador, 3 na miyembro ng Kamara na mula sa Kongreso na magiging bahagi, maliban sa aming 12, ng 20th Congress. So, mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito, at inaasahan ko magiging maayos ang Senado. At sino man na magpe-preside, lalo na kung ako yun, titiyakin ko that order will be maintained. Para sa gayon, ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos, at ng mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan, yung ipinapresenta ng magkabilang panig. Sir, wala namang kasi medyo may mga nakita na tayo in previous hearings na may mga outbursts, emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members as well as the sergeant at arms if necessary. Pero sir, pagdating sa prosecution, malaking bagay ba yung pagpasok nga ni na Dilima at saka Chel Jokno? Mas magiging exciting ba ito? Hindi para sa akin na sabihing maganda nga o pangit yon. Hindi para sa akin sabihing magaling o hindi yon. Mga di-calibre kasi itong mga to, sir. And considering yung nag-experience ni Dilima under the Duterte administration. Well, they are both practitioners. On the part of Chel as a human rights lawyer, on the part of
of Secretary Senator Laila as an election lawyer, I believe, when she was practicing and before she became DOJ secretary. Definitely, they will add to the prosecution's ability to present their case. So, hindi naman kaya yung impeachment trial maging platform para dun sa mga gustong pumosisyon at magpasikat for 2028? Oo, pero dalawang bagay yun. Ano mang ilaw ng camera na itututok sa sino mang tao, dalawa ang pwedeng makita, yung maganda at yung pangit. So, nasa sa kanila yun. Kung anong mapapakita nila, at nasa tao din yun. Kung anong makikita nila. Minsan magkaiba yun. Yung gustong pakita at yung nakikita ng tao sa lente ng camera. Si before Raymond, si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, sa interview namin, he's hoping na manatili kayong Senate President dahil maganda daw na abogado yung magiging presiding officer sa impeachment court. Well, nagpapasalamat ako sa pananaw ni Senator Jinggoy. Subalit sa dulo, ang magpapasya ng Senate President, kung mananatili man ako o iba ang uupo, ay ang mayoriya ng Senado. Sang-ayon sa rules ng Senado, magpapatuloy ang Senate President kung hindi na-graduate katulad ng sitwasyon ngayon at mababago lamang yan kapag kami nagpresenta ng higit sa mayoriyang boto kapag nag-resume ang Senado. Yung room assignment, finalized na. May inassign na kami sa prosecution at nag-inspect na yata ang ilang miyembro ng Kamara, yung kanilang mga staff. Sa panig ni Vice President Sara, binigyan din namin sila ng notice kaugnay sa karapatan nila at oportunidad mag-inspeksyon. Pero tinanggihan nila ito at sinabing may pending petition pa daw sila, kaya buong galang sabi nila na hindi muna nila i-inspeksyonan yung kwartong yon hanggat wala pa daw pa siya ang Korte Suprema na tinatanggap at ginagalang ko. That is their prerogative. And ano po yung impact or implications kapag gano'n na yung majority ay hindi allied with the president in terms of our relationship ng legislative and executive? Mahirap po may ba? hirapan ba? Hindi naman sa mahihirapan, pero siguro mas malaking panahon ang kailangan gugulin para kumbinsihin yung mayoriyang yon sa Kamara man o sa Senado. I believe we're all mature enough and should work together insofar as what is good for the country and our people. Hindi naman porkit oposisyon, no ka na lang ng no, kahit naman tama na yung pinapanukala ng gobyerno. Hindi naman porkit administrasyon ay yes ka na lang ng yes, kahit na mali na yung ginagawa ng gobyerno. I think we've outgrown that. I think we're bigger than that. I think we can work beyond that and can see what is best for our people as we should. Yun naman yung sinumpaan namin tungkulin. Sir, since nabanggit niyo po kasi yung sa obstructionists, kahapon merong statement si Yusek Claire Castro that the government, the Marcos administration welcomes yung legitimate opposition but will fight yung obstructionists. How do you make of that statement, sir? Gusto mo talaga ako mag-comment kay Claire? Oh. On the statements. There's a very thin line dividing oppositionist and obstructionist, and it's a gray area. For me, tapos na eleksyon, I think we should strive to find common ground and to work together for the best interests of our country and our people, regardless of those labels of being opposition or oppositionist or obstructionist. I think we can find and we should find common ground in spite and despite the results of this election. Ulitin ko, tapos na ang halalan, tapos na bangayan, tapos na ang kulay politika at ingay ng politika. Sana magsimula na tayo na maghilom, gumaling mula sa mga sakit at hidwaan ng halalan at magsimulang maghanap ng pwede nating pagkasunduan habang isinasantabi natin yung pwede nating pag-awayan o hindi pinagkakasunduan para umabante naman at umusad ang ating bansa. Sir, dapat iwas muna sa ganong mga statements, especially coming from the palace or an official from the palace? Not for me to say. Again, I'm well aware of my jurisdiction here in the Senate and I will not cross that line. It's up for them to say what they would want to say, but it's not for me to dictate on that. But neither can they dictate on us. So para sa akin,
hindi ako gagamit ng ganung mga label at hindi ko gagamitan ng ganung label yung mga papasok na bagong miyembro o kasalukuyang miyembro ng Senado. I look at each one as a colleague that I can work with and find common ground with. Protest vote daw kaya ang taas ni Senator Bongo and Bato de la Rosa, sir. Well, matagal nang mataas si Senator Bongo. Hindi naman siya nawala sa top 3 noon pa. May huling sipa lang din siguro. Pero hindi rason yun para hindi siya bigyan ng pagbati kaugnay sa napakataas ng bilang ng boto na nakuha niya noong nagdaang halalan. Sir, si Senator Bato po kasi, ang sabi po niya, nakikita po niya yung formation ng Duterte block sa Senate. Sila pong mga PDP candidates plus yung in-adopt din po na Camille Villar and Senator Amy. And then, nakikita niyo po ba, sir, na yung magiging composition ng next Senate may Marcos block, Duterte block, and then yung block na hindi kasama sa either of the groups? Kaugnay sa issue sa mga Duterte, marahil Kaugnay sa issue sa mga Marcos, marahil Pero kaugnay sa pang-araw-araw na issue, mga panukalang batas na pag-uusapan namin, sa tingin at pananaw ko, hindi yan titingnan ng mga miyembro ng Senado bilang bahagi ng Duterte block, bilang bahagi ng Marcos block. Titingnan nila yan gamit ang kanilang karanasan, konsensya, at prinsipyo at paniniwala. Pero kapag ang issue ay tungkol sa Duterte at sa Marcos, marahil doon mo lang makikita yung linyang yan sa pagitan ng dalawang yon. Pero hindi lahat ng senador ay pwede mong bigyan ng tataksan o ika nga na Duterte yan, Marcos yan. Hindi naman lahat ganun. So, sir, dagdag ko lang, paano yung si former President Duterte mag-work from The Hague siya? Tinanong ko to, so ibabahagi ko na rin sa inyo. Pwedeng sumumpa sa kanyang bagong tungkulin bilang mayor muli si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng ating consular office doon. Meron tayong tinatawag kaugnayan ng Consular Commission na consular visit. Pwede siyang puntahan kung papayagan niya at hihilingin niya ng ating consular officials para manumpa siya sa harap nila bilang mayor. Subalit, kung hindi siya makakauwi for circumstances or reasons beyond his control dahil nga nakadetain na siya sa The Hague, ayon sa local government code, ang papalit ay ang vice mayor. Sa kasong ito, si Mayor Baste Duterte. Pwede lamang siya mag-appoint, mag-hire, mag-fire, makalipas ang 30 araw na bakante pa rin yung pwesto. But for the first 30 days, acting lang muna siya. Pero may nakatalaga ng proseso para dyan. Hindi na kailangan mag-imbento pa ng gagawin dyan. Pwedeng magawa lahat yan. So may mga nag-iisip siguro, kailangan ba niyang lumabas pa, magpunta sa embahada, sa konsulado para sumumpa? Hindi. Pwede siyang puntahan at pwede siyang mapanumpa sa harap ng isa sa ating embassy at consular officials kung hihilingin niya. Dahil ang consular visit ay pwede lamang kapag hiniling nung nasasakdalo akusado. Hindi siya pwedeng persahang puntahan kung saan siya nakadetina kung ayaw niya. Karapatan niya yon sang-ayon sa rules ng The Hague. So may proseso naman yon. So ang mangyayari, yung acting vice mayor, ay yung mag-acting vice mayor ay yung top-notcher kagawad. By ratio and proportion dun sa 3 distrito ng Davao. So titingnan ng kada distrito kung sino may pinakamataas na ratio and proportion vote. Hindi automatic yung may pinakamadaming boto So yung number 1 ng District 1, 2 at 3, titingnan by ratio and proportion ng votes cast, ilan na nakuha niya, siya yung uupo bilang acting vice mayor. Nakalagay din yon sa ating local government code. Pero once ma-convict si Digong, anak niya ang magti-take over ng mayor. Hindi pa rin man I don't think that's part of the penalties that can be imposed. Although hindi ako sigurado dahil hindi ko pa nababasa. But I don't think it has any right to impose that penalty dahil hindi naman sila bahagi ng ating korte. Hindi nga yun sa lahat ng kaso. Hindi automatic yung absolute perpetual disqualification porket na-convict ka. Only certain crimes. Number 2, ang alam ko, nakalagay yun sa batas sa Pilipinas for certain crimes. Hindi ako familiar na may ganung klaseng
penalty imposable yung ICC nung binasa ko yung Rome Statute. So kahit makonvict siya, hindi automatic yun. Okay.